soon I realized na kailangan ko palang matutunan to. Kasi merong mga alam yung nauna sa akin na hindi ko alam. Meron na silang na-experience na hindi ko pa na-experience. Kaya again, napakaganda na ma-encourage natin silang mag-join sa atin. And kung right now nandito ka na, mas maganda actually mag-pay attention ka. Lalo na kung medyo matagal ka na, tapos wala ka pa ring grupo. Or kung meron kang grupo, ups and downs kayo, inconsistent kayo, or yung team mo, ang dalas mong nawawalan ng leader, ang dalas mong kumbaga umuulit, 'di ba? So again, if that's the case, itong training natin, hindi maybe makakatulong sa iyo. Sure na makakatulong sa iyo. 'Di ba? Sino ba dito talaga yung gusto magkaroon ng malaking grupo? Taas lang ang kamay. Ayan, 'di ba? Sino ba dito talaga? Kung hindi pa man, at least kung hindi ka pa nagkakaroon ng kasama, magkaroon ka na ng kasama. Sino gusto yung mga ganun? Magkaroon na ng kasama. O kasi bago pa lang, halimbawa, o, di ba? O, syempre, di ba? And of course, eventually, gusto na lumaki din yung grupo, di ba? So again, yung topic natin, 21 Irrefutable Laws of Leadership by John Maxwell. So, i-breakdown natin yan. Pero hindi natin dadaanan lahat kasi madami. So, 7 lang muna tayo. Pag tinignan natin mamaya oras, baka mag-8 tayo. Kasi alam nyo ba, mga ments, na walang gagalaw sa mundong ito kung walang mga tao na totoong leaders who created something, made something, from nothing out of something. Kung walang tao na may pinaglaban pa sila para ma-accomplish. Kumbaga, may mga dinaanan pa sila talagang hirap para makita natin kung ano yung bundo na meron tayo ngayon. 'Di ba? And all of those things na-accomplish ng mga taong leaders. 'Di ba? Kasi pag hindi leaders, konting rejection lang, ano mangyayari? They'll stop. They'll quit. Anong sabihin nila? Mahirap. Diba? Iba na lang ang gagawin ko. Diba? And of course, those are not good traits of a leader. Diba? Those people na humihinto, hindi nagtutuloy, hindi nagpo-pursue, even learning, hindi pino-pursue, what happened? The moment you start or sanayin yung sarili mo na mag-quit, anong mangyayari? Sanayin, nakakasanayan. So next time, magiging normal na ang quitting. Normal lang na okay na, next time na lang. Okay na, next sa susunod na lang. Which is of course, nakakalungkot because we all know that once that becomes your habit, ang hirap ng maging successful. You will make everything an excuse. Oo, lahat, 'di ba? Magiging excuse mo na. Ngayon magkwento ako sa inyo, no? Kasi sa akin, isa to sa mga story na tumatak sa akin when I joined network market. Ito yung story nung three monks, 'di ba? Na nakalimutan ko ang title actually. Pero merong isang parang turista na dumating sa lugar ng merong mga monks. So one time nangingisda siya, nagulat siya, meron biglang tumawid dun sa ilog na isang monk. Eh yung ilog malalim. So nagtataka siya, paano nakatawid yung monk na yon na tumakbo lang sa ibabaw ng ilog? Nakatawid siya from one side of the river to another side of the river. So nakakapagtaka paano niya nagawa. So iniisip niya, wow, ang galing naman. 'Di ba? So maya-maya, nagulat siya, bumalik pa ulit, nag-CR lang pala. Bumalik ulit, 'di ba? Tapos nagulat siya, yung isa ulit mong tumawid ulit, nag-CR din. Maya-maya habang nangingisda ulit siya, yung pangatlong monk tumawid ulit doon sa river. So sabi niya, paano kaya nagagawa ng mga monk na to na tumawid doon sa river? Eh, ang lalim doon, hindi sila lumangoy, tumakbo lang mga mentors. Tinakbo, pak, 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 pak. Alam niyo yon? Ang galing. Sabi niya, naku, baka may kakaiba dito eh. Kung kaya nila, ano yung seven? Kung kaya nila, kaya ko din yan. Ayan, sige, ready. Ready, yan. Yan siya. Atras pa siya ng konti, atras siya. Tapos bumuelo, tapos tumakbo. Ah, yes! Nalunod siya ngayon. Ayan. Kala niya kaya niya eh. Kasi nakita niya yung mga monk eh. Di ba? Sa buti na lang, of course, nandun yung mga monk, niligtas siya. Minout to mouth siya. Di ba? So, minout to mouth. So, ang ganyan kasi nalunod eh, di ba? So, yun yung masaklap. Kaya huwag kang malulunod pag monk yung nando doon, di ba? So, dapat iba. Di ba? Ganun yung nangyari. Of course, pagkagising niya, sabi niya, ano nangyari? Ganyan. Tinanong siya ng mga monk, boy, bakit ba kasi tumawid ka dyan? Bakit ka tumalon doon sa ilog? Sabi niya ganun. Eh, kasi nakita ko kayo eh. Ang gagaling ninyo, tumatawid lang kayo ng ilog. Ang bibilis niyong tumakbo. Eh, syempre, naisip ko, kaya ninyo. Kaya ko din yan. Ha? Hindi ganun. Sabi ganun mo. Ang totoo niyan, sabi niya ganun. Ang totoo niyan, kabisado na kasi namin tong lugar na to. Pangabata pa lang kami, nandito na kami.
Alam na namin yung mga lugar na to. Kaya alam namin, dati kasi merong tulay dyan. Yung tulay dyan, nasira na. Pero alam namin kung nasan yung poste ng tulay. So yung mga poste ng tulay, doon kami tumatapak. Pero wala nang tulay, ha? Yung poste na lang. Kaya kami nakakatawid. Ikaw, dumalong ka lang doon sa gitna. Ang lalim niyan. Buti na lang, hindi malakas ang alon. Ay, malakas yung iagos ng river, di ba? Ano yung lesson doon sa ating, ano yung lesson doon sa na kwento ko sa inyo, di ba? Well, syempre, di ba? A lot of us, parang including me, nung bago ako sa negosyo na to, ma-attend ako ng training, nakikita ko nagpapapay, nakita ko may nag-i-invite, nakita ko ng et cetera, et cetera. And I thought, ganun lang yon. Basta ganito lang, ganyan, gawin ko na lang yan. Mag-i-invite, sige, basta mag-invite, kahit paano, basta dalhin ko yan sa opisina. Magpe-present, kakausap, hindi, basta kausapin ko lang yan, basta sabihin ko lang yung barley, basta sabihin ko lang yung product, sabihin ko lang yung ganito. Okay na yan. Pag may nag-join, okay na yan. Sabi, isalpak lang daw sa training. Pag may nag-join, sige, isalpak lang daw yan. Attend ng training, tapos pag-inviting ko na yan. Kumbaga, kung ano lang yung nakikita ko, go lang ako ng go. Hindi ko na-realize na kaya pala parang andali lang sa kanila because they know something na hindi ko alam. Do you agree? Diba? They know something na hindi ko alam. Kaya maaaring marami sa inyo na ganon, they thought, okay lang, magpe-present lang ako, kakausap lang ako. Okay lang, sige, basta punta ako doon, punta ako dito. Diba? Spend money. Ganyan, spend time ng leaders ko. Usap lang kami ng kausap. Wala nang magte-training. Wag na. Hindi ko na re-recommend sa kanila na pumunta sila ng office. Hindi ko na re-recommend sa kanila na ganito. Basta, mag-invite lang tayo. Wala nang training. Wag na natin aralin yan. Nakikita naman natin kung paano nila ginagawa. Diba? So, anong lesson doon? Of course, if that's the case, yung kanina, I'm gonna fail. Diba? Walang mangyayari sa akin pag gano'n. Diba? Soon I realized na kailangan ko palang matutunan to. Kasi merong mga alam yung nauna sa akin na hindi ko alam. Meron na silang na-experience na hindi ko pa na-experience. Diba? So definitely kailangan kong malaman ano ba yung mga yon. Because of that, mas bibilis yung resulta natin. So kaya again, itong training natin ngayon, which is the 21 Irrefutable Laws of Leadership, is so important. Okay, so ito yung topic natin, the 21 Irrefutable Laws of Leadership. Merong book nito, si John Maxwell. Diba? But I'll save you the time para at least mapag-usapan na natin ng mabilis ano ba yung 21 laws na yan at irrefutable pa. Di ba? Pag sinabi kasing irrefutable, wala kang pang tapat para sabihin na hindi yan kailangan. Ibig sabihin yung 21 na yan, irrefutable. Kailangan mo yan. Kaya law. Kailangan mo saan? As a leader. So, doon pa lang sa words na yon, alam mo na ganun siya ka-important. If you're a leader or if you wanna become a true leader, kailangan alam mo lahat to. But before that, let's talk about this one by the way, no? So alam naman natin, laws can be learned. No? Pagka may mga sinabing law, katulad ng mga pag-uusapan natin dito, the moment na ma-explain sa atin yan at inaral talaga natin, di ba? At ina-apply natin sa life natin, eventually magiging part na siya ng system natin na hindi na natin iniisip, nagiging automatic na sa atin. So kaya sabi dito, the greater the number of laws you learn, the better leader you will become. Who wants to become a better leader? I know a lot of you are leaders na, but who wants to become even better as a leader? Ayan, sige, taas lang kamay, wag mahiya, 'di ba? Oh, sige, wag mahiya. Ayan, thank you mentor sa Mentor Tyra. Ayan, una nagtaas ang bilis talaga ni Mentor Tyra magtaas, Mentor Orly, May iba talaga pag army. Hup, bilis gumanon eh. Di ba, mens? Hindi, joke lang. Ibig sabihin ko mabilis eh. Ano tawag doon? May term doon eh. Snappy. Oo. Tama ba, Mens Orly? Yun yung tawag doon eh, no? Snappy. Bilis eh. Di ba? Ayan. Okay, tama. Ayan. Di ba? So, ayan, ang dami nag-me. Di ba? So, definitely. Di ba? So, ito yung good news. Yan, yung pag-usapan natin. This can be learned na darating ang time, magiging part na ng system mo. Di mo na namamalayan. Laws can stand alone. Ibig sabihin, dito sa 21 irrefutable laws of leadership, maaaring ilan dito nagagawa mo na unconsciously or even consciously. Alam mo talaga or hindi mo namamalayan, nagagawa mo na. So, merong iba dito na ganun na. So, ibig sabihin, laws can stand alone. So, ibig sabihin, pwedeng pa isa-isa, inaalam mo to. Hindi naman kailangan isang bagsakan, kailangan mo lahat siya para magkaroon ka ng grupo. Pero remember yung nasa number 1, sa A, the greater the number of laws you learn, the better leader you will become. Diba? So, ibig sabihin, habang dumadami talaga yung alam mo sa 21, na-complete mo lahat later on yan, bas lalo pang lalaki lalo yung income mo, lalaki yung grupo mo. Okay? But definitely, it can stand alone. So, pwedeng ilan lang muna dyan yung alam mo, tapos i-improve mo yung iba along the way. So, that's okay. Number 3, may consequences.
Okay? Pag violate mo yung law, you will not be able to lead others. Tandaan mo ha, pag violate mo yung law, you will not be able to lead others. Pero pag in-apply mo tong laws of leadership na to, people will follow you. Ever notice sa iba, somehow, yung mga tao, they just want to be with them. Napansin niyo yun? May mga, parang ang word ng iba na doon, charisma level. Di ba? Oo, di ba? Na hindi mo, minsan parang hindi mo ma-explain bakit parang gusto mong sumama sa kanila, gusto mong, alam mo yon, maging part ng circle nila. Diba? Parang ganon, di ba? Oh, iyan yung mangyayari sa'yo. Yan yung consequences. If you apply these laws, people will follow you. Okay, again, sino yung gusto yung ganyan? Di ba? Okay, so number 4, ito. These laws are foundation of leadership. Practice and apply them. Don't make excuses kasi loto, di ba? Huwag mong isipin na you can get by without this. True. Pero if you want yung malaking organization, you cannot get by without this. Kailangan mo itong 21 irrefutable laws of leadership. Okay?